no? Tawag dito, family of variegated snake plants. Nung una ko itong makita, sobrang tuwang-tuwa ako at ang ganda, no? Yung kanyang ayan, variegated moonshine ang tawag dyan. Hello everyone, this is Hermes Sinapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba yung ibibida ko sa inyo? Nako po, palaki na ng palaki yung ating koleksyon, no? Nung variegated snake plants. Ewan ko ba kung bakit masyado ako ngayong nahahaling at talagang na-amaze sa pagkukolekta ng mga halamang ito, no? Siguro dahil sa susunod na taon, Year of the Snake Plants, and sinasabing maswerte ang mga halamang snake plants, ano, sa taong yan. Kaya naman, ngayong araw na to, meron na naman nadagdag sa aking koleksyon. Kaya samahan nyo ko, papakita ko yan sa inyo. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP, at kung napanood nyo yung ating unboxing, ano, yung nakaka-excite nating unboxing nung dumating kong halaman, talaga namang matutuwa kayo, no? Kasi ako, para akong nagbubukas ng labubo. Alam yung mga labubo, kasi madalas kong mapanood sa feeds ko yung mga labubo dolls. And feeling ko mas na-excite ako kapag ina-unbox ko mga halaman, no? Ganyan-ganyan tayo kung ano yung collection natin, kung ano yung passion natin, kung ano yung hilig natin, yan yung ating kinakikiligan, ano? At dumating na nga yung mga halaman ko na yan, at ayan po, kita nyo, nairipat ko na sila, at mamaya bibigyan ko kayo ng ilang care tips pa para dyan, kasi meron akong mga ginawa dyan na kakaibang pag-aalaga para protection sa kanila, no? Tuturo ko rin yan mamaya, pero for the meantime, pakita ko na sa inyo ng malapitan. And eto na, patuloy na yung paglaki ng ating pamilya, no? Tawag dito, family of variegated snake plants. And ano-ano nga ba yung mga bago dyan, ano? Kasi kung nakita nyo dati, simula lang tayo sa mga ganito, pero now talagang padami na ng padami yung ating collections, ano? At habang ako ay babrowse, no, sa aking mga social media accounts, patuloy na nadadagdagan yung aking mga ginugusto, mga natitipuhang mga halaman, especially itong mga snake plants, ano? Ano nga ba yung mga bago dyan? Itong ating mga solid gold Wendy, no? Yan, kita nyo, ang ganda ng itsura niya, and kita nyo yung variegations niya, tapos yung pagka-twirl ng kanyang mga leaves, talagang sobrang kakaiba. Nung una ko itong makita, sobrang tuwang-tuwa ako, at sinabi ko gusto ko talaga nito, no? So magkano ko ba nakuha? Ito ay 1,500 isa, no? Depende sa laki po, no? At yan, tatlo yung kinuha ko, iba-ibang klase at iba't ibang variations. Ito yung may pagka dark green na may guhit, ano, kasi ito plain lang yung pinaka yellow niya, pero ito nakakaluan, no? Yung kanyang yellow ng something green, mga line na talaga ng mga kakaiba din, ano? Ayan. At yung pinaka variations nito white, this one is may yellow, ano, yellowish, no? Kaya kinuha ko rin tong isa na ito. And meron pang isa dito. Ito naman yung isang ganun din, solid gold Wendy, pero mas madalang yung kanyang mga dahon, no? Pero yung kanyang variegations naman may mga parang spot na green, kaya natuwa ako dyan, ano? Kita nyo yung kanyang pagka variations, parang pininta ng pinsel, no? And ang ganda nyan, kasi tingnan nyo, nag-curl talaga yung kanyang mga dahon, unlike nung mga iba nating mga alaga. Katulad nitong ating isang Sansevieria dito, kakaiba talaga siya, kasi ayan, o, kita nyo, pilipit yung kanyang mga dahon, ano? And sobrang ganda yan. Susunod, ito, matagal ko ng pangarap na magkaroon ng ganito. Itong variations niya na light na yellow or cream ang kulay, may pagkaputi. This is Futura Splash, no? Yung Futura Splash naman natin, kita nyo,
Ang ganda, no? Yung kanyang green faded, no? Yung nasa gitna, talagang hindi makikita na striking, faded siya. Tapos yung green sa pinakagilid, naghahalo yung yellow green tsaka yung dark green na outline, ano? Ang ganda nito, nitong Futura Splash, ano? Yung kanyang dahon may pagka wavy din, hindi tuwid na tuwid, katulad din sa mga mothers-in-law tang na patayo yung kanyang tubo, yung growth, pero meron pagka wavy yung kanyang gilid, ano. So this is Futura Splash. Ang kinuha ko niyan ay wow, tatlo, hindi lang dalawa, tatlo, no. At ayan, kita nyo, nakakatuwa kasi yung Futura Splash, yung pinakagilid niya, parang green, light green, cream, blue, dark blue, gray. Ang daming mga naglalarong kulay, ano, pasabog talaga siya. Katulad ng itong ating alagang bantel na parang yan, meron ding ganyang pasabog, ano. Pero ang kaibahan dito, mas nakikita mo yung iba't ibang kulay dito sa Futura Splash, ano. So, ayan yung ating Futura Splash. Tatlo po yung nakuha natin na ubod rin po ng gaganda, no? And isunod na natin, ano pa yung mga bago pa dito? Syempre, unahin natin ito. This one is, kung meron kayong mga moonshine, yung moonshine natin, ano, napapansin natin puti lang, or yung Brazilian moonshine, meron mga parang green na dark na naka-print, ano, sa kanyang mga dahon. Pero this one, yung ating moonshine na kakaiba, ayan, ano, variegated moonshine ang tawag dyan. Mayroong variations ng light green, yellow green, no? And ayan, no, kita nyo may pagka white din yung kulay. At ang ganda niya, no? And this one naman, yung susunod natin, ito, this is California Dreams, no? Kakaiba din siya, no? Parang mga mothers-in-law tang, pero ibang klase sa mothers-in-law tang. Makikita mo yung pagka-mint ng kanyang pinakadahon, outline na parang sa tiger na snake plants. Tapos yung kanyang pinaka center, dilaw na may guhit, no? Tapos meron ding parang faded na print, ano. Tapos yung nakikita natin before na green dun sa mga ordinaryong snake plants, sa kanya puti, no? Puti yung pinaka design niya na parang tiger, ano, yung papaganyan, ano. So this one is yan, California Dreams. Napakaganda, no, ng ating California Dreams. Kakaiba yung kanyang itsura, no, na patayo. Isunod naman natin ito, huling-huli. Ang ganda rin nitong isa na to. Ito ay Futura din, pero Americano, no. Kung nakita niyo yung mga Futura Splash, pero this one is tinatawag nilang Future America or Futura Americano, no, na ang ganda rin. Kakaiba siya, medyo mataba naman yung kanyang pinaka leaves, no. At yung taba ng leaves niya parang sa Masoniana, pero mas matulis, no, na katulad nung sa Bruda yung kanyang pinaka tips. Tapos ganun din, white din yung kulay ng pagka-tiger niya, yung pagkakagano, no, pagkaka-print white. Pero meron din siyang part na gano'n, no, sa ordinary na snake plants natin. Pero yung ang kagandahan dito, yung pinaka center na yellow, parang dito rin sa ating California Dreams, meron pong faded, no, na light green, bluish green dun sa pinaka gitna. So yan yung ating mga lumalaki at talagang dumadaming koleksyon dito sa ating garden, ano, na talaga namang madadagdagan pa yan sa susunod, ano. Sana mapigilan ko yung sarili ko, pero ganyan tayong mga talagang totoong plantito at plantita, nasa puso at nasa dugo natin, yung hindi nating mapigilang urge, no, kapag nakakakita tayo ng magagandang halaman. Sabi ko sa inyo, dito sa mga susunod nating mga videos, ano, abangan nyo kung ano pa kaya yung
aabutin ng aking addiction sa pagkukolekta nitong ating mga snake plants, ano. And tuturo ko rin sa inyo yung kung napapansin nyo may mga nilagay ako dyan, ano ba yung mga nilagay ko na yan, isa-isahin natin at ituturo ko sa inyo kung ano yung mga significance nyan doon sa ating mga snake plants. So kung napansin nyo may mga nilagay ako dyan, ano, actually yung ginamit natin is katulad din po ng mga ginagamit natin dyan, yung fast draining soil mix na tinuro ko sa paggawa ng magandang potting mix na fast draining, ano, doon sa ating previous video. Ngayon meron akong nadiskubre na bagong method, ano. Ito yung nilalagay ko, tingnan nyo, this one is alnos na compost or alnos na mix. Ito po ay made up of alnos pinaka leaves and pinaka trunks, no, na dinurog, no, at na compost na siya kasi maganda po yun dahil napaka fast draining at naiiwasan yung fungus, ano. Kasi ang problema ko dito sa aking mga snake plants ay kapitin po sila ng fungus, ano, yung namamasa-masang pagkadilaw, tapos yun nabubulok, ano. Aking pong sinubukan yan before sa house plants, and ngayon dito ko ginagawa sa aking mga yan, mga snake plants na medyo pricey, nilalagyan ko po niyan, ano, nung alno sa ibabaw para mabilis matuyo. Nang sa gayon po yung pinaka ibabaw niya is laging moist lang, ano, hindi basang-basa, kasi once na dumami yung tubig dyan at magstay yung tubig dyan, ang kalamitang nangyayari is nafufungus, ano. So meron din akong ibang inayos o talagang yung kanyang lupa inangat natin sa magandang potting mix, tapos nilagyan natin ng mga alnos soil sa ibabaw. Ano pa ba pwede natin gawin? Kung napansin nyo naman dito sa aking napakagandang grabe, sobrang super duper na talagang precious tong collection ko na to, nilagyan ko po siya ng mga akadama, no. So yung akadama, yan po yung nagbibigay sa akin ng talagang signal kung magdidiling na ba, no. Kasi kapag basa po ang akadama, makikita mo, no, yung kanyang pinaka texture na dark, no. Pero pag nag-light yan, ibig sabihin natutuyo na po, ano. And kapag tuyong-tuyo na yung akadama, tsaka po ako nagdidilig, no. So same lang din naman ito, kaya lang mas mahal yung mga akadama. Ito nakukuha lang, pinabababa ko galing Benguet yung mga alnos natin, ano. Nakakapagpababa tayo ng mga alnos compost, no. And yan lang po yung ilan sa mga paraan na ginagawa ko para maging healthy yung mga snake plants, ano. At sabi ko nga sa inyo, kapag nag-aalaga kayo ng matagal na panahon na ng mga halaman, nakikita nyo na kung ano yung dapat i-improve at dapat na gawin, ano, para po sa ikagaganda nila. So yan yung ating mga bagong kapamilya dito sa ating garden, and I hope nabusog ko yung mga mata nyo, no, sa ating mga bagong koleksyon. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today, and I hope nabusog ko yung mga mata nyo sa magaganda nating bagong halaman, ano. Salamat ng maraming sa inyong pagtutok, sa lahat po nung nagla-like, share at nagko-comment sa ating mga video. Maraming salamat po, ano. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung beta bet yung po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Herry Misunao or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Sir Misunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!